LTO po after 10 p.m. hindi na pwedeng kumain o uminom na kahit ano. Kailangan po kasi 10 to 12 hours fasting for the blood test bukas. Ano pa bang test na gagawin sa akin? Aside from blood test or chem-8, may physical exam po tulad ng urinalysis, fecalysis, x-ray, ECG at pinapagawa rin po ng head CT scan. Ganon karami? Kung may mga abnormalities po kasi sa test, baka may connection po ito sa recurring headache ninyo. Umuwi muna kayo. Balikan niyo na lang ako bukas. Hindi po na eh. Sasamahan ko kayo dito. Ako din, I'll stay. Wala naman kayong gagawin dito eh. Tsaka matutulog lang ako. Pero Nay, Huwag nang mapilit. Uwi. Ako na ang maiiwan. Ikaw, huwag ka nang kumontra. sige po, pero babalik ako bukas ha. Nay, magiging okay ka rin. Basta huwag matigas ang ulo mo ha. Well, so, meron pang ibang plano si Tito Manuel? Oo, pare. Naghahanap si tatay ng ebidensya laban kay Hazel eh. Gusto talaga ni tatay na makulong si Hazel. Kasi babalikan niya kami. Kayo lang ba nakakalam ng plano na yan ni Tito? Tapos sabihin mo sa akin ngayon, Oo, bakit? bihira ka naman. Baka masasabi ko na naman yan sa kapatid mo, kay Andrea. Tol, ngayon ko kailangan yung tulong mo ah. Tsaka dapat ngayon magtimpi ka. Laki mong tao, chismoso ka. Hindi bagay sa'yo yan, tol. Tiis ka. Oo na, game. Ano bang tulong kailangan ni Tito Manuel? Pagsabihan mo si Diana at yung nanay mo, ha? Huwag akong apurahin. Ano kala nila sa akin? ATM? Pero ma'am, meron tayong usapan ah. Pare-pareho lang kayo. Mga atat. Mga mukhang pera. Tama na po yung pang-iinsulto, ma'am. Nag-usap na tayo. Tinupad ko kung ano yung pinangako ko sa inyo. Dapat tubarin niyo rin yung pinangako niyo sa akin. Pag hindi, Kung hindi, ano? magsasalita na po ako. Sasabihin ko na lahat ng inutos niyo sa akin. Tinatakot mo ba ako? Eh di gawin mo. Subukan mo. Sa tingin mo, maniniwala pa sila sa'yo? Di ka rin talaga naniniwala na pwedeng may masamang mangyari dito sa'yo sa loob, ano? Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo. Ano? Hinahamon mo ako? Yan. Ganyan na. Tumahimik ka. Itikan mo yung bibig mo. Para everybody happy. Lalong-lalo na yung mga anak mo. Jeffrey Cruiser, tapos dadalaw ko kay Timothy Malabanan. Hindi pwede ang walk-in dito. Kailangan niyo ng request. Di sir, may sulat kami galing kay Colonel Sarabia. Tsaka saglit lang ho kami. Okay, pero maghintay muna kayo. May bisita pa si Malabanan. Wait check ko lang yung time. Andito pa ako. Katatapos na namin mag-usap. Hindi ko nga gusto yung tono ng pananalita niya eh. Oo. Sige. Hoy! Hoy, bata! Hoy! Talaga naman, nanakawan mo pa pati payong? Talagang makulit. Ma'am, pasensya na po kayo. Mamukulit na talaga yung mga bata dito eh. Pasensya na po. Hindi na tayo dun. Sana. Oo nga. Sir, hindi naman nila malalaman na binisita namin si Malabanan. Oo, confidential lang ang visitors lang kami.
Sa tingin mo, maniniwala pa sila sa'yo? Di ka rin talaga naniniwala na pwedeng may masamang mangyari dito sa'yo sa loob, ano? Hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo. Sa totoo lang ko, Your Honor, bago ko nagsimula lahat ng to, sobrang close ko nila sa isa't isa. Ako si Jeffrey Cruz. Alam ko. Kapatid ni Colleen. Kilala kita. Timo, may gusto lang sana ako malaman. Itikom niyo yung bibig niyo para everybody happy. Lalong-lalo na yung mga anak mo. Tigilan niyo na nga ako. Bakit ba kayo nandito? Wala kayong makuha sa akin. Timo, bakit si Hazel yung kinakausap mo? Huwag mo na i-deny. Nakita namin siya. Timo, tinatakot ka ba ng Hazel? Pinagbabantaan ba yung buhay mo, ng pamilya mo? Sabihin mo na yung totoo. Tutulungan ka namin. Totoo, Timo. Tutulungan ka namin, pangako. Hindi ko kayang ilagay sa alanganin ng buhay ng pamilya ko. Ito po yung lumabas sa CT scan niya, Miss Velma. May tumor ako sa utak, Doc. Nawa, ayoko mo nang may makakaalam dito. Timo, huwag ka matakot magsabi sa amin. Huwag niyo malaman yung katotohanan, bumalik kayo bukas. Wow! What a coincidence. Mind if we share a table? Hindi!